Mula nang matalo ang pinagsanib na puwersa ng mga antingero at mga albularyo, si Tatay Cardo na isang ermitanyong gabunan at mamaalam sa mundo, ay ilang araw ding nagluksa si Abdon. Ang binatang sinalina ni Tatay Cardo ng kanyang makapangyarihang bato. Naroon si Abdon sa dating kuweba na dating pinaninirahan ni Tatay Cardo. Kasama niya sa loob ang matalik niyang kaibigang si Deo na isang antingero. Naroon din ang kanyang mga magulang na sina Mang Islaw at Aling Imelda. Ang dating sikretong lagusan ng kuweba ay sinarhan nila dahil nadiskubre na ito ng mga tao. Gumawa na lamang sila ng bagong lagusan at sinigurong hindi ito makikita ng kahit na sino. Doon sila nanirahan para sa kanilang seguridad at bilang paghahanda na rin kay Abdon dahil sa isinalin sa kanyang bato ni Tatay Cardo. Ngayon ay mag-aapat na araw nang wala man lang maayos na kain at tulog si Abdon. Labis itong ipinag-alala ni Mang Islaw at Aling Imelda. Lalo na si Deo. Minsan nga ay palihim silang nag-uusap-usap tungkol sa kalagayan ni Abdon. Ayos na kaya ang anak natin, Islaw? Naawa na ako kay Abdon. Mas ako ang nahihirapan sa kalagayan niya eh. Kahit paborito niyang ulam ang ihain ko, wala pa rin siyang ganang kumain. Hindi madali para sa anak natin ang Hindi kasi madali para sa anak natin ang pagkawala ni Cardo, Imelda. Kahit kaunting panahon lang ang pinagsamahan nila, ramdam kong nagkaroon sila ng malalim na koneksyon. Isa pa dahil din siguro yan sa isinalin sa kanyang bato. Siya nga pala, Deo. Ano ba ang bilin sa iyo ni Cardo tungkol kay Abdon? Ama ko kayo, Tito Islaw. Isa nga po yung epekto ng kapangyarihan ng batong nasa kanya. Ang ikinatatakot ko lang po kapag nakabawi na siya sa pagluluksa, magsisimula na ho niyang maramdaman yung matinding pagkauhaw at pagkagutom sa laman at dugo ng tao. Tapoy kinagulat ni Mang Islaw at Aling Imelda ang isiniwalat ni Deo. Ha? Ano ka mo? Makakaramdam siya ng matinding pagkauhaw at pagkagutom sa dugo at laman ng tao? Ibig sabihin magiging isa na talaga siyang gabunan na aswang? Oo, Imelda. Hindi na basta isang pangkaraniwang tao lang ang anak natin. Nahawaan na siya ng dugong gabunan ni Cardo. Pero ligtas ba tayo dito na kasama natin ang anak natin? Paano kung balingan niya tayo dahil sa matinding uhaw at gutom niya na sabi niyo mararamdaman niya oras na makabawi siya sa pagluluksa? Deo, ikaw ang makakasagot nito. Ligtas ba tayo kay Abdon? Nag-alangang sumagot si Deo. Mataman muna niyang pinagmasdan ng mahimbing na natutulog na si Abdon sa ibabaw ng isang malapad na tapyas ng bato sa isang gilid ng kuweba. Ang tanglaw lang nila sa madilim na kuweba ay ang nakasinding mga sulo sa ilang piling sulok. Pilit din niyang inalala ang mga ibinilin sa kanya ni Tatay Cardo kung paano ang gagawin niya para kontrahin at kontrolin si Abdon sa loob ng isang buwang mahirap na yugto ng mga pagbabagong magaganap para kay Abdon. Dahil mga tao lang po tayo na magiging mabango sa lumakas ng pang-amoy ni Abdon nandun po yung panganib at posibilidad na biktimahin niya tayo. Kaya kailangan pa rin po natin maging alerto at mapagmatsyag sa pagbabantay natin kay Abdon. May mga ibinilin po sa akin si Tatay Cardo na pangontra at pangkontrol kay Abdon. At sisikapin ko pong i-apply yung mga yun. Habang nagsasalita pa'y may kung anong kinuha si Deo mula sa kanyang pamulsahan. Nang ilabas niya ito, lumantad ang isang kalahating bilog na makinang na batong puti. Batong puti ni Abdon? Bakit nasa iyo yan, Deo? Yung po ang bilin sa akin ni Tatay Cardo. Kailangan ko raw munang itong kuhanin at itago hanggang sa matapos ang isang buwang pagkontrol natin kay Abdon. At hanggang masanay siya sa pagiging isang gabunan na hindi kumakain o umiinom ng dugo at laman ng tao. Bakit ba kung nasa kanyang batong yan? At bakit pala kulay puti yan at kakalahati? Delikado po tayo kapag nakabawi na siya ng pagluluksa at nasa kanya pa rin ang batong puting to. Naging kulay puti ho ito dahil dito po inilagay ni Tatay Cardo ang lahat ng nakopya niyang kakayahan at kapangyarihan ko bilang isang antingero.
At kaya po, kailangan nasa akin ito sa loob ng 1 buwan. Sapagkat ito nga po magsisilbi natin proteksyon at pangontra laban kay Abdon. Para nga po, hindi tayo magagawang biktimahin hanggang sa masanay ho siya. Ganun ba? Bakit nga kakalahati yan? Kasi nga po, sinadya pong hatiin ni Tatay Cardo ang kanyang bato. Ang kalahati ay purong panggabunan niyang kapangyarihan na nasa kay Abdon na nga ho. Ang kalahati naman pong ito ay para nga po sa mga nakopya niyang kapangyarihan ko bilang antingero. Hindi po sila pwedeng basa-basa pagsamahin. May prosesong kailangan mabusising sundin. Kapwa napatango ang mag-asawang matanda sa paliwanag ni Deo. Ganun pa man, ay bakas pa rin sa kanilang mga muka ang labis na pag-aalala para kay Abdon at sa kanilang kalagayan. Samantala, sumapit ang gabi. Sa labas ng kuwebang pinagkukublihan ni Deo, Abdon at ang mga magulang ni Abdon ay may isang nilalang na aali-aligid. Isa itong mabangis na aswang na puting kulay niebe ang mga buhok at mga balahibo sa katawang kulay kape. Mapupula ang mga mata at tadtad na mga pangilang maumbok at naglalaway na bunganga. Isa itong gabunan. Parang may kung ano itong hinahanap gamit ang matatalas nitong mga pandama. Ngunit panakanakang natitigilan at naguguluhan. Ang pangalan ng gabunan na ito ay Salom. Kailangan kong mahanap ang batong itim ni Cardo bago pa man ako maunahan ng iba pang magdadatingan kong mga kalahi. Ramdam kong nandito lang yun sa tabi-tabi sa lugar na ito. Naaamoy ko rito ang mga bakas na mga alaala ni Cardo nung siya'y buhay pa. Pero bakit parang may kung anong kakaibang puwersang parang humaharang sa akin at sa aking mga pandama. Ano na kaya ang meron sa batong itim ni Cardo? Ngunit ang presensya ni Salom sa labas ay di inaasang unti-unting nagpapagising sa nahihimbing na kamalayan ni Abdon sa loob ng kuweba. Nadedetektahan ng matalas sa pandama ni Abdon si Salom. Dahil dito'y tuluyan ng napabalikwas ng bangon si Abdon. Ikinagulat nga ito ni Deo at ni Mang Islaw at Aling Imelda. Kapwa sila kinakabahang alertong napatutok kay Abdon ng pagmumukha'y nagdidilim. Tila galit at nagbabanta. Inihanda na nila ang kanilang mga sarili sa posibleng mangyari. Sino kang pangasang maaligid sa teritoryo ko? Ano kailangan mo? Nagtatakang nakatinginan si Deo, Aling Imelda at Mang Islaw dahil sa kakaibang inaakto ni Abdon. Hindi nila maintindihan kung sino ang kinakausap nito. Hindi rin naman nakatingin sa kahit sino sa kanila si Abdon. Nag-aalangan man ay tinangkang kausapin ni Deo si Abdon na parang wala sa sarili. Abdon, ako ba ang kinakausap mo? Marahas na binalingan ni Abdon ng titig si Deo. Si Deo naman ay napaigpit ng hawak sa tangan niyang kalahating puting bato na nooy hindi niya napapansing naglalabas ng kakaibang kinang. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Abdon pagkakita niya sa kabuuan ni Deo. Nakakaloko ang ngiting pinakawalan ng kanyang labi na napansin din ni Deo na naglalaway. Pasimple ring pinasadaan ng tingin ni Abdon ang natatakot na sina Mang Islaw at Aling Imelda. Tamang-tama. May pampatid na ako sa matinding gutom at uhaw na nararamdaman ko. Dadaluhungin na sana ni Abdon si Deo pero mabilis na inumang niya sa harap ni Abdon ang hawak niyang kalahating puting bato. Agad na naglabas ng puting usok ang puting bato at parang may buhay na binalot nito ang natigilang si Abdon. Gumana ang pang-antingerong kapangyarihang nasa bato na nakopya mula kay Deo mismo. Agad-agad ay naging tulad ng maamong tupa si Abdon sa harap ni Deo. Parang nagbalik din ang kanyang alaala at nakilala niya si Deo. Deo, ikaw pala yan. Di yata't parang naging ibang tao ka sa paningin ko kanini. Anong nangyayari sa akin? Ngunit bago pa man makasagot si Deo ay biglang napakapa si Abdon sa kanyang tiyan at napaaringking sa sakit na nararamdaman dulot na matinding pagkagutom at uhaw. Ang tiyan ko. Gutom na gutom at sobrang nauuhaw na ako, Deo. Lumingon
Nalingali nga si Abdon nang mapansin niyang may kakaibang mabango pa rin palang naaamoy ang tumalas niyang pang-amoy. Muling nanumbalik ang mabangis niyang anyo dahil dito. Lalo na nang makita niya si Mang Islaw at Aling Imelda sa isang banda. Napatras sa kanilang kinatatayuan ng dalawang matanda at kapwa napasigaw at napatakbo nang tangkain silang suguring pasibad ni Abdon. Sa isang kisap mata lang ay nasa harapan na ng kanyang mga magulang si Abdon na nooy nasaan yung gabunan na kaagad niya. At nang akma na niyang susunggaban si Aling Imelda ay ikinumpas kagad ni Deo ang kumikinang paring hawak niyang puting bato. Ang naging epekto nito'y bagyang nakuryente ang buong katawan ni Abdon at muling agad na naging maamo at bumalik sa dati ang kanyang anyo. Inay? Itay? Kayo pala? Patawad po kung muntikan ko na kayong... Napayakap na lang ng mahigpit si Abdon sa kanyang mga magulang at pare-pareho silang nag-iyakan. Naiintindihan ka namin, anak. Naiintindihan ka namin. Ang anak ko, bakit kailangang duman sa ganitong anak natin, Islaw? Abdon, anak, mahal na mahal ka namin ng iyong itay. Lagi mo yang tatandaan. Lumapit si Deo sa mag-iina at nakiyakap din siya. Nang makabawi sila'y pinag-usapan nila kung ano ang kanilang gagawin sa matinding gutom at uhaw na nararamdaman ni Abdon. Hindi ko talaga kaya, Deo. Hayaan mo na akong lumabas sa kuwebang ito. Hayaan mo akong pumaroon sa baryo. Hindi, Abdon. Hindi ka pwedeng mambiktima ng tao. Yun ang kabilin-bilinan sa akin ni Tatay Cardo. Pero dugo at laman ng tao ang hinahanap ng katawan ko, Deo. Anong gusto mo? Ang mawala na naman ako sa aking sarili at papilitang biktimahin sina inay at titay? Kahit ikaw, baka hindi ko mamalayan ang pagkakataon at mabiktima ko kayong tatlo. Ipinakita ni Deo kay Abdon ang hawak niyang kalahating puting bato na sa oras na yon ay nagliliwanag pa rin. Hindi mangyayari yon, Abdon, hanggat hawak ko ang batong ito. Binawi ko muna ito sa iyo dahil yun ang bilin sa akin ni Tatay Cardo. Isang buwan muna itong mapapasakin bilang proteksyon na rin namin mula sa iyo. At hanggang lubusan kang maihanda para rito. Muling naparingking si Abdon dahil sa pag-aalburuto na naman ng kanyang tiyan. Namimilipit niyang muling sinapo ang kanyang tiyan. Deo, hindi ko na talaga kaya. Hayaan niyo na lang ba akong mamatay dito sa gutom? Ganito, Abdon. Ang puting usok na pumasok sa iyo ay puwersa yon na pipigil sa iyo na biktimahin kaming tatlo ng iyong mga magulang. May iwan kayo dito ni Tita Imelda. Kami naman ni Tito Islaw ay lalabas para humanap ng mga hayop na magsisilbi mong pagkain. Ganito ang magiging setup natin hanggang makasanayan mo. Kapag nasanay ka ng mga hayop lang ang binibiktima, ay saka ka lang malayang makakalabas sa kuwebang ito. Sa narinig ay labis na nag-alala para sa sarili si Aling Imelda. Diyos ko, ayaw ko maiwan dito na kasama ni Abdon. Wala namang ibang opsyon. Huwag po kayong mag-alala, tita. Protektado ho kayo ng puting usok na bumabalot kay Abdon. Malalaman ho ninyong pinagtatangkaan kayo ni Abdon kapag lumitaw ang puting usok sa palibot ng kanyang katawan. Magtiwala ho kayo sa kapangyarihan ng puting bato. Nag-aalala rin si Abdon para sa kaligtasan ng kanyang ina sa banta ng sarili niyang mga kamay. Ganito na lang, Deo. Para mas makasiguro si inay at para mapanatag ang loob niya, may malaking uka sa dulo ng kuwebang ito. Kasya ko ron. Magpagulong na lang kayo ng malaking bato bilang pinto nito at ikulong niyo ko ron pansamantala. Malamang tutulungan kayo ng puting bato sa pagpapagulong ng malaking bato na yon. Sumang-ayon si Deo sa magandang suwestyon ni Abdon. Ikinulong nga nila si Abdon sa uka sa dulo ng kuweba. Sa tulong nga ng puting bato ay nagawa nilang magpagulong ng malaking tipak ng bato na nasa kuweba upang sarhan ang uka. Naglaan lang sila ng maliit na siwang upang sa ganon ay may makapasok pa ring hangin sa loob ng uka para makahinga si Abdon. Nakakulong na si Abdon sa loob ng uka nang bigla siyang may maalala sa mga pangyayari bandang una. Ipinaalam niya ito kay Deo at nagbigay ng babala. Teka nga pala, Deo. Mag-iingat kayo sa labas, ha? May nararamdaman akong umaaligid sa labas, eh. Isang di mapakaling nilalang na hindi ko alam kung ano ang pakay.
Hindi ko alam kung yun ay antingero, aswang o albularyo o ano paman. Kaya maging alerto kayo. Ay, yun ba yung parang kinakausap mo kanina, anak? Opo, Itay. Kaya, Deo, mag-iingat kayo ha. Si Aling Imelda ay nataranta na naman sa narinig. Napatakbo nga siya at napakapit kay Mang Islaw. Diyos ko, ibig sabihin hindi pa rin pala ako ligtas sa kuwebang ito. Paano kung makapasok dito yung nilalang na yon? Hinarap ni Deo si Aling Imelda at inutusan itong lumapit sa kanya. Ano ang gagawin mo sa akin, iho? Pumikito kayo, tita. Lalagyan ko kayo ng proteksyon laban sa kahit anong masasamang nilalang mula sa puting batong hawak ko. Ang proteksyon nito ay hindi kayo madedetekta, makikita, maaamoy o mararamdaman ng mga engkanto, aswang o kahit ano pang alagad ng dilim na aksidenteng makakapasok sa kuwebang ito. Basta kapag may nakapasok ho dito, wag ho kayong magpapanika at pumesto ho kayo sa harap ng batong harang ni Abdon sa may uka. Matapos malagyan ni Deo si Aling Imelda ng proteksyon, ay gulat na napadilat ng mga mata si Aling Imelda. Paano'y naramdaman kagad niya ang kakaibang puwersang bumalot sa kanya. May kakaibang puwersang bumabalot sa akin, iho. Iyon na ba ang sinasabi mong proteksyon ko? Yun na nga, malamang, asawa ko. Siguro naman ay mapapanatag ka na ngayon at maaari na kaming lumabas ni Deo. Sige. Maari na ninyo kaming iwan ni Abdon. Pero mag-iingat kayo sa labas ha. May umaaligid raw sa labas. At tuluyan na ngang lumabas sina Deo at Mang Islaw na may dalang nakasinding mga sulo para ihanap ng mga hayop na sariwang makakain ni Abdon. May mga dala rin silang magagamit nila sa paghuli ng mga hayop. Paglabas nila sa sikretong lagusan ay nilagyan ito ni Deo ng proteksyon gamit ang kapangyarihan ng puting bato. Ang proteksyon yon ay upang iligaw ang sino mang mapapalapit sa lagusan upang hindi sila makapasok. Samantala, ang aswang nagabunan na si Salom na nagtatago sa di kalayuan sa malapad na mga puno sa labas ng kuweba ay naalerto nang maramdaman niya ang kakaiba at malakas na puwersang kumukontra sa kanyang kapangyarihan bilang isang gabunan. Sa gulat niya sa bigat ng puwersang ito ay hindi niya namalayang pasibad siyang napatalilis palayo. Naramdaman ni Deo ang mabilis na pagkilos na yon ng gabunang si Salom. Kaya maging ang binatang antingero ay naalarma at inalerto ang kasama niyang si Mang Islaw. Totoo nga ho ang sinasabi ni Abdon, Tito Islaw. Narinig ho ba ninyo yung mga kaluskos kanina mula sa di kalayuan? Doon, sa mga puno. May nilalang na nagmamanman sa lugar na ito. Itinutok ni Mang Islaw ang hawak niyang sulo sa mga punong ininguso ni Deo. Naniningkit ang mga matang sinuyod nito ng tingin ang paligid ng mga puno. Anong nilalang na naman kaya ang nararamdaman mo, iho? Hindi na ganun kalakas ang pandinig ko na tulad ng sayo Pero base sa nakikita ko, mukhang may gumalaw nga sa banda roon. Naglaglagan pa mga daon sa banda roon Puntaan kaya natin na tingnan. Nako, hindi na ho kailangan. Kung mapapansin nyo ang suot kong medalyon, hindi ho ito umiilaw. Udyat po yun na nakalayo na ang kung anumang nilalang na yon. Isa pa ho'y baka natakot nang maramdaman ang puwersa ng hawak kong puting bato ni Tatay Cardo. Hindi o may kakailang mas pinalakas nito ang mga kapangyarihang nakopya nito sa akin bilang isang antingero. Ganun ba? Sobrang bilib talaga ako kay Cardo. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan ng kaibigan kong yon. O siya, tara na palang maghanap ng makakain ni Abdon. Pati na rin ang makakain natin. Siguro'y mag-ihaw na lang din tayo ng mula sa mga mahuhuli natin sa gubat-gubatang dito. At ganun nga ang ginawa ni Deo at Mang Islaw. Pinasok na nila ang gubat-gubatang kanunog lang ng kuwebang kanilang pinagtataguan. Samantala, pabalik sa loob ng kuweba, pagkaraan ng mga ilang oras ay biglang hindi mapakali si Abdon sa loob ng pinagkulungan sa kanya na uka sa dulo ng kuweba. Ang dahilan nito'y may kakaibang nararamdaman ang matalas niyang mga pandama. Hindi niya maintindihan ang nakikinikinitan niya. Parang may bumubulong sa kanyang may grupo ng mga nilalang ang napipintong lumusob sa kanilang baryo.
aswang. Mga aswang na gabunan. Tama. Yun ang naamoy niya kanina sa nilalang na umaaligid bandang una na naramdaman niya ang presensya sa labas mismo ng kuweba. Liban sa isang yon, ay may isang grupo pa ng mga gabunan ang paparating. Ano itong mga nakikinikinita ko? Kailangan malaman agad ito nila tatay at ni Deo. Pero bakit kaya may lulusob na mga gabunan sa baryo? Sa anong dahilan? Nahulog pa sa malalim na pag-iisip si Abdon hanggang sa muling mag-alburuto ang kanyang gutom na tiyan. Bunga nito'y na-trigger na naman ang kanyang pagiging isang gabunan. Agad nagbago ang kanyang itsura at buong bangis na sinubukang buksan ng harang ng malaking bato sa ukang kanyang kinalalagyan. Napasigaw nga sa gulat si Aling Imelda sa nangyayari. Napatakbong matanda palayo nang makita nitong unti-unting naililihis ni Abdon ang napakalaking bato. Diyos ko, anong gagawin ko? At tagal naman ang dalawang iyon. Baka lapain ako ni Abdon. Huwag naman sana, Diyos ko. At nang tuluyang mahawi ni Abdon ang harang na bato, ay parang nag-uulol siyang lumabas. Nang punto namang ito'y siya namang pagdating ni Nagdeo at Mang Islaw na may mga buhat-buhat na nakataling mga hayop na buhay pa. Ang buhat ni Deo ay malaking baboy ramo. Ang kay Mang Islaw naman ay isang lalaking usa. Sa may mga baywang naman nila ay nakasabit ang nakataling ilang ibon, kuneho at kung ano-ano pang maliliit na mga hayop. Sa halip na si Aling Imelda sana ang aatakihin ni Abdon, ay mabilis na pinakawalan ni Mang Islaw ang buhat niyang malaking lalaking usa nang makita niyang nakatakas na pala si Abdon. Nang tangkaing magpalukso-lukso ng usa para sana makatakas, ay ito ang agad pasibad na dinaluhong ni Abdon. At walang sabi-sabing brutal na nilapa ang kaawa-awang usa. Ay, haro Diyos kong Abdon kang bata ka. Asong ka na nga pala talaga. Ay nako, hindi ko makayanang tingnan. Bagyang yumukot nagtakip ng mga mata si Aling Imelda para hindi niya makita ang para sa kanya'y kasukasukang pagkain ni Abdon sa usa ng hilaw. Nanginginig din ang kanyang katawan. Ano pat inalalayan siya ni Mang Islaw. Si Deo na may nagmamadaling dinala ang buhat niyang baboy ramo sa uka sa dulo ng kuweba kung saan unang ikinulong si Abdon. Pinakawalan niya roon ang baboy ramo saka muling ibinalik ang nahawing malaking harang na bato sa tulong na batong puti ni Tatay Cardo. Makaraan ay binalikan niya sina Mang Islaw at Aling Imelda. Deo, sa tingin mo ba sapat na kay Abdon ng isang usa ngayong gabi? Sa tingin ko, sapat na ho ito, Tito. Oras na maubos niya ang usa, ay mahimbing na ho siyang makakatulog hanggang kinaumagahan. Ay, ganun ba? Kung ganun pwede na tayong maganda naman na para sa mahahapunan nating tatlo. Ikaw, Imelda, anong hayop ang gusto mong ihawi natin ngayong gabi? Hindi ko alam kung makakakain pa ako ng maayos matapos kong makita kung paano kumain ng buhay na usa si Abdon. Pero sige, pipilitin ko. Inihaw na karne ng ibon o kuneho ayos na sa akin, Islaw. Mag-business na lang ho tayo, tita, sa loob ng isang buwan. Pasasaan ho ba't masasanay din tayo kay Abdon? Ama, at si Abdon masasanay din na kumain ng mga hayop kalaunan at magiging maayos din ang lahat. Nang gabing yon ay naging maayos naman ang hapunan ng apat sa loob ng kuwebang yon. Lingid nga lang sa kanilang kaalaman na hindi rin napansin ni Abdon dahil inaantok siya karaka-raka pagkaubos siya ng isang buong usa, ay muling bumalik ang gabunang aswang na si Salom sa bisinidad, malapit sa pinagtataguan nilang kuweba. Bandang kaagahan ay lihim niyang minanmanan sina Deo at Mang Islaw sa gubat-gubatan noong nangangaso sila ng mga hayop. Lihim din itong sumunod sa kanila hanggang sa bigla na lang naglaho sa may sikretong bagong lagusan papasok ng kuweba. Saan kaya pupunta ang dalawang ito? Bakit sila biglang naglaho banda rito? At yung matanda? Bakit parang may bahid amoy siya ni Cardo? Ano kaya ang koneksyon ni Cardo sa matandang yon? Hindi kaya sila ang nakapatay kay Cardo? Paano ko kaya mababawi ang batong itim ni Cardo mula sa kanilang mga kamay bago pa man magdatingan dito mga kalahi kong gabunan?
Hindi pwedeng mapasa kamay nila ang bato ni Cardo. Mukhang kailangan ko ng sumugal sa pagkakataong ito. Bahala na. Pagsapit ng kinabukasan, walang naging problema sina Deo at Mang Islaw at Aling Imelda kay Abdon. Sa umaga kasi ay normal lang siyang tao. Tuwing gabi lang siya inaatake na matinding uhaw at gutom sa laman at dugo. Pero ang kanyang mga pandama ay nananatiling mas malakas sa karaniwan. Tulad na lang ng umagang ito. May kung anong nadidetekta na naman ang kanyang matalas na pandama. Deo, Tay, Nay, huwag muna kayong lalabas ng kuweba. Oh, bakit Abdon? May kakaiba ka bang nararamdaman sa labas? May panganib na nagbabanta sa atin? Nilapitan ni Abdon si Deo. Meron, Deo. Ang nasa labas ay siya ring nilalang na umaaligid kagabi. Isa rin siyang aswang na gabunan na ewan kung bakit may bahid ng amoy ni Tatay Cardo. Sa narinig ay lumapit din si Mang Islaw kina Deo at Abdon. Tama ba narinig ko? May gabunan sa labas na may bahid ng amoy ni Cardo. Opo, Tay. Ang iniisip ko po ay baka may koneksyon ang nasa labas kay Tatay Cardo. Hindi o kaya ay si Tatay Cardo rin yon? Nabuhay siyang muli? Hindi. Imposibleng mabuhay siyang muli. Nakita naman natin kung paanong naglaho ang kanyang katawan dati. Mas tamang sabihin baka kaanak niya ang nasa labas. Ang alam ko'y kapag may namatay na gabunan, lilitaw ang kanyang mga kaanak para kunin ang batong itim ng namatay na gabunan. Naalarma doon si Abdon. Bigla niyang naalala yung parang pangitain niya ng nakaraang gabi. Nako, maalala ko kagabi. Nung habang nangangaso kayo para sa pagkain ko, parang may pangitain akong nakita sa isip ko eh. Anong nakita mo sa pangitain, anak? Isang grupo ng mga aswang na gabunan ang napipintong lumusob sa baryo natin. Hindi ko alam kung ano ang dahilan na kanilang paglusob eh. At hindi ko rin alam kung kailan sila eksaktong lulusob. Malamang konektado ang pangitain mo Abdon sa batong itim ni Tatay Cardo. Pwedeng ang grupo ng mga aswang na yun ay ang mga kamag-anak lahat ni Tatay Cardo. Nako, hindi maganda ito. Si Cardo lang ang mabuting gabunan sa kanilang angkan. Lahat sila puro mababangis na mga masasamang mga gabunan. Paano natin sila tatalunin yan? Mahirap kalabanin ang mga aswang na gabunan. Teka ho, Tito Islaw. Matanong ko lang ho, bakit ho gusto nilang mabawi ang bato ni Tatay Cardo? Saka matutuntun ho ba nila kung nasaan ang bato? Oo, matutuntun nila kung nasaan ang bato ng namatay na gabunan. Ang bato kasing may iwan ay kusang maglalabas ng matapang na amoy na kusa ring aabot sa mga kamag-anak ng namatay. Saka kaya gusto nilang mabawi ang bato ay dahil magiging doble ang lakas ng sino mang unang makakahanap nito. Nagkatinginan sina Deo at Abdon at sabay ring napalingon sa bandang lagusan ng kuweba. Halatang iisa ang nasa kanilang isip. Yung nasa labas po, naiisip ko, bakit kaya napakabilis niyang naparito? Di ba tay, sa Antique pa ang probinsya ng angkan ni Tatay Cardo? May palagay akong may ibang pakay pa ang sino mang yon na nasa labas. Malamang Abdon, hanapin na ba natin ang nasa labas? Nako, mag-iingat kayo. Binabalaan ko kayo. Ang mga gabuna kalahi ni Cardo ay mga tuso. Wag po kayong mag-alala, Tito. Nasa amin naman po ang bato ni Tatay Cardo eh. Alam niyong lubhang makapangyarihan ng kanyang mga bato. Lalo na ho itong puting batong ito. Alam ko, pero mag-iingat pa rin kayo at maging alerto. Huwag niyong hahayaang makuha mula sa inyo ang mga bato. Lumabas na sina Abdon at Deo sa kuweba. At pagkalabas nila'y napansin ni Deo na naglalabas ng kakaibang liwanag ang hawak niyang puting bato. Ha? Tingnan mo Abdon, nagliliwanag yung puting bato. Oo nga, anong ibig sabihin niyan Deo? Ikaw nakakaalam ng tungkol sa mga kapangyarihan ng isang antingero eh. Udyat ito na ang nilalang na nasa paligid lang natin ay hindi kalaban. Isa siyang kakampi. Oo, kakampi ni Tatay Cardo. Ha? Paanong? Naudlot ang pagsasalita ni Abdon nang walang ano-ano'y may pasibad na biglang lumapit at nagpakita sa kanila.
Isa itong matandang lalaki na pares ni Tatay Cardo at may mahaba ring buhok at balbas na kulay puti. May hawak itong tungkod at medyo hukot na ang katawan. Sa pagkabigla ni na Abdon at Deo ay bahagya silang napatras, ngunit alerto pa ring umasta upang depensahan ang mga sarili. Sino kayo? Anong pakay niyo sa amin? Narinig ko sa usapan niyo ang pangalan ni Cardo. Siya nga pala, ako si Salom. Matalik kong kaibigan si Cardo. Tulad niya'y hindi ako masamang gabunan. Hindi rin ako nang bibiktima ng mga tao. Tanging mga hayop lang ang binibiktima ko. Kayo, maaari ko bang malaman ang inyong mga pangalan? At ano ang relasyon ninyo kay Cardo? Ako nga ho pala si Abdon at siya naman po ang matalik kong kaibigan, si Deo. Magkaibigan din po kami ni Tatay Cardo at sa akin ho niya... Natigilan si Abdon nang pasimple siyang sikuhin ni Deo. Udyat na hindi niya dapat sabihin ang gusto pa sanang sabihin. At sa iyo niya ano? Hindi mo na kailangang itago sa akin. Ngayong sandali mismo nakaharap na kita, ay nararamdaman kong nasa iyo ang itim na bato ni Cardo. Habang nagsasalita ay napansin ni Salom ang hawak ni Deo na kalahating puting bato na bahagya pa rin nagliliwanag. Binalingan niya si Deo. Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Deo. Kaibigan din ho ako ni Tatay Cardo. Kaming tatlo ho niya na Abdon ay magkakaibigan. Isa kang antingero. Malakas na antingero, tama? Hindi nakakibo si Deo at hindi na rin niya itinanggi. Alam naman kasi niyang nararamdaman nito bilang isang gabunan ang kanyang puwersang bilang isang antingero. Kung matalik ko kayong kaibigan ni Tatay Cardo, ibig sabihin hindi ho niya kayo kaanak? Kung ganun ano ho ang pake nyo at nandito kayo? Hindi muna sinagot ni Salom ang tanong ni Abdon. Luminga-linga muna ito sa paligid at sinigurong walang sino mang nagmamasid sa kanila. Teka mga iho, pwede bang wag tayo rito? Hindi kasi ako nakakasiguro kung may nakasunod sa akin o wala. Hindi pwedeng may iba pang makakita sa atin dito. Nung unay nag-atubili pa si Abdon at Deo kung papapasukin pa nila sa kuweba ang matanda o hindi. Pero nang makita ni Deo na wala namang masamang hudyat siyang nararamdaman sa hawak niyang puting bato, ay nagkasundo na rin silang papasukin ng matanda. Pagpasok naman sa loob ay nagulat pa si Salom nang makita at makilala niya si Mang Islaw. Si Mang Islaw man ay gulat na gulat at di makapaniwala. Islaw? Hindi ba ako tinataya ng mga mata ko? Ikaw nga ba yan? Dali-dali at parang sabik na lumapit si Mang Islaw kay Salom. Salom, hindi ko akalaing buhay ka pa. Akala ko si Cardo lang ang nailigtas ko noon. Maligayang muling pagkikita, kaibigan. Maigpit na nagkayakapan ng dalawang matanda. Mababaka sa kanilang mga mata ang labis na kasiyahan at pananabik sa isa't isa. Sina Abdon, Deo at Aling Imelda ay pare-pareho namang namamangha sa kanilang mga nalaman. May isa pa palang kaibigan sina Tatay Cardo at Mang Islaw sa katauhan nga ni Salom. Ipinakilala ni Mang Islaw ang kanyang asawang si Aling Imelda at ang kanyang anak na si Abdon at ang antingerong si Deo. At anak mo ba pala itong si Abdon? Ngayon ay parang alam ko na kung bakit sa kanya isinali ni Cardo ang kanyang batong itim. Pero teka, bakit sa anak mo isinali ni Cardo sa halip na sa iyo? Ipinaliwanag ni Mang Islaw kung bakit hindi sa kanya naisali ng batong itim. At yun nga ay sa kadahilanang hindi siya naging kwalipikado para sa pagsalin magbuhat ng pag-eksperimentuhan sila ng kanyang asawa ng mga kababaryo nilang masasamang mga albularyo. Magbuhat nooy unti-unting nawalan ng bisa sa katawan niya ang naisaling dugo sa kanya ni Tatay Cardo sa pamamagitan ng sandugo. Ganun pala. Pero mas mabuti nang sa anak mo ito na isalin dahil mas bata siya at mas malakas. Kung sa iyo'y mapipilitan ka ring isalin din ito kaagad kay Abdon. Kaya nga Pero siya nga pala. Ikaw lang pala ang aali-aligid dito sa kuweba. Akala namin ay magiging banta ka sa amin. Kukunin mo ba sana ang bato ni Cardo? Oo, sana, igan ko. Nagpatiuna na ako rito bago pa man magdagsaan dito
ang mga kaanak ng mga gabunan ni Cardo. Alam mo naman ang mga kaanak niya, Islaw. Hindi maaaring kahit na sino sa kanila ang makakuha ng bato ni Cardo. Tama yan. Yan nga sinasabi ko sa dalawang ito ng mga bagong alagad ni Cardo. At itong anak ko ay may pangitain tungkol sa paglusob ng grupo ng mga gabunan. Yun ang ikinatatakot ko, Salom. Hindi namin alam kung makakaya naming harapin ang kanilang paglusob. Idagdag pang kalaban din namin sa barong ito ang nagsanib puwersang mga antingero at masasamang mga albularyo. Delikado nga ang sitwasyon nyo ngayon, lalo na ang anak mong si Abdon. Hindi makapapayag ang mga kaanak ni Cardo na sa hindi niya kaanak mapunta ang itim niyang bato. Ano ang pwede namin gawin, Salom? Itong si Abdon ay hindi pa lubusang naihahanda. Hindi pa niya lubos na nagagamay ang mga kakayahan niyang panggabunan. Baka may alam kang paraan, Igan, kung papaano mapapabilis ang proseso. Para kung lubusob man yung mga kaanak ni Cardo, meron kaming laban. Napaisip ng malalim si Salom. Kapag kadakay, napatuon ng pansin niya kay Deo at sa hawak nitong kalahating puting bato. Maingat na lumapit siya sa nagtatakang binatang antingero. Sinalat niya ang hawak na kalahating puting bato ni Deo gamit ang dulo ng kanyang tungkod. Bunga nito'y may spark na nagtalsikan sa pagkakadaiti ng baston sa puting bato na ikinagulat kapwa ni Salom at Deo. Talagang malakas ang kapangyarihang nakapaloob sa puting batong ito. Pero ang tanong ko lang, bakit meron ka nito? At bakit kakalahati at kahugis sa mga batong naming mga gabunan? May hindi ba ako alam na dapat kong malaman? Ito po yung galing din kay Tatay Cardo. Ang kalahati po nito na kulay itim ay na kay Abdon po. Ito pong kalahati ay naging puti dahil dito po ay pinasok lahat ni Tatay Cardo ang mga nakopya niya kapangyarihan ko bilang isang antingero. Nasa akin po ito pansamantala dahil yun po ang bilin sa akin ni Tatay Cardo. Ganun ba? Ibig sabihin ay hindi pa buo ang bato. Kung ganun ay mahina pa si Abdon. Talagang wala siyang panama laban sa paparating na mga kaanak ni Cardo. Pero itong batong puti, ito ang nakikita kong malakas na panlaban natin. Kaso ang problema ay hindi pa handa si Abdon para tanggapin ang kalahating batong puti. Ayon kay Cardo ay 1 buwan pang paghahanda pa ang kailangan para masabing handa na siya. Sa tingin mo ba'y madali lang ang pagsasanib puwersa ng puting bato at itim na bato? Muling malalim na napaisip si Salom. Inabot din ng mga kalahating oras silang tahimik lang na nag-iisip. Matapos ito'y muling nagsalita si Salom. Ang durasyon ng paghahanda ay nakadepende sa bilis ng pag-angkop ng tumatanggap ng batong itim. Ang 1 buwan ay maaring mapaiksi. Oo nga no. Bale, ano ang posibleng pinakamaiksing durasyon ng paghahanda? Posible bang 1 linggo lang? Oo, Islaw. Posibleng-posible. Pero kailangan ng puwersahang pagsisikap kay Abdon. Hindi madali, pero kailangan. Lalo na ngayon napipintong puntahan tayo ng mga kaanak ni Cardo. Sa puntong ito ay sumingit na si Abdon dahil siya naman ang pinakasangkot sa mga nakatakdang mangyari. Matanong ko lang ho, hindi po ba ako delikado kung pupuwersahin natin ang mas maagang pagsanib ng batong itim at batong puti sa loob ko? Paano ho kung hindi kayanin ang katawan ko? Ano ang posible mangyari sa akin? Dito natigilan si Salom at Mang Islaw. Hindi nila kaagad naisip yon. Ngunit si Deo ay may alam tungkol dito base sa mga ibinilin sa kanya ni Tatay Cardo. Huwag ka mag-alala, Abdon. Hindi maano ang katawan mo. Siniguro sa akin ni Tatay Cardo na ang pagsasanib ng batong puti at itim sa iisa, kahit anong mangyari ay magiging matagumpay. Diniin sa akin ni Tatay Cardo ang mga katagang kahit anong mangyari. Ibig sabihin, pilitin man ang pagsasanib puwersa ng kapangyarihang pang-antingero at gabunan ay hindi ka mapapano. Oo, magiging mahirap sa iyo sa pisikal at mental dahil malaking pagbabago raw ang magaganap. Kailangan lang ihanda mo yung isip mo para rito at tanggapin mo ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Si Abdon naman ang natigilan para iproseso sa utak niya ang mga sinabi ni Deo.
Nung una ay excited siyang masalinan ng kakayahang panggabunan ni Tatay Cardo. Pero ngayon nalaman niyang hindi pala ganun ito kadali, ay parang naduduwag siya. Natatakot siya sa paglusob ng mga pulutong ng mga gabunan. Wala siyang ideya kung paano kakaharapin ang totoong masasamang mga gabunan na di pares ng mabubuting gabunan na tulad na lang ni Tatay Cardo at ni Salom. Maya-maya'y parang nangihinang napasalampak na lang sa sahig si Abdon na ikinapagtaka ng kaharap niyang tatlong matanda at ni Deo. Abdon, anak, ayos ka lang ba? May dinaramdam ka ba? Islaw, ang anak mo oh. Nag-aalalang lumapit din kay Abdon si Namang Islaw, Salom at Deo. Si Deo ay itinapat niya kay Abdon ang hawak niyang puting bato para alamin kung ano ang nangyayari kay Abdon. Ngunit walang anumang hudyat na ipinakita ang puting bato. Kaya naman ay bumaling si Deo sa dalawang matandang lalaki. Palagay ko ay nabigla si Abdon sa mga sinabi ko. Tito Islaw, Mang Salom. Ang totoo po kasi hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ngayon pa lang ho. Ganun ba? Totoo naman kasing hindi madali ang pagdaraanan niya. Idagdag pang nasa sitwasyon tayo ngayon na apurahan dahil sa napipintong paglusob ng mga gabunan. Isang napakabigat na papel ang nakaatang sa kanya. Si Mang Islaw ay yumukod at tinangkang patibayin ang loob ng anak. Pakatatag ka, anak. Kaya mo yan. Oo. Natin pala. Nandito kami palagi na nakasuporta sa iyo. Hindi ka naman nag-iisa eh. Saka alalahanin mo ang iyong Tatay Cardo. Malaki ang tiwala niya sa iyo kaya sa iyo niya ipinasa ang kanyang bato. Bibiguin mo ba ang Tatay Cardo mo? Sasayangin mo ba ang mga sakripisyo niya? Ikaw ang magiging tagapagtanggol ng mga naapi sa ating baryo, hindi ba? At ayaw ko rin ng kasamaan ng mangibabaw. Nandito si Deo. Magsasanib puwersa kayo. Sa mga sinabi ni Mang Islaw ay nabuhayan ng loob si Abdon, lalo na nang ipaalala sa kanya ang mga sakripisyo ng kanyang Tatay Cardo. Muli siyang tumindig at maigpit na niyakap ang kanyang ama. Sina Aling Imelda, Deo at Salom ay niyakap na rin. Salamat po talaga ng marami sa inyo. Sa inyong lahat. Nay, Tay, Deo at Mang Salom. Para kay Tatay Cardo ay bukal sa loob ko na tanggapin ang papel na inaatang niya sa akin. Hindi ko maatim na biguin si Tatay Cardo. Si Tatay Cardo, namimiss ko na siya eh. Nang sumunod na mga araw, sa tulong ng mga tips ni Mang Salom at ng batong puti na nakay Deo, ay buong disiplinado at pagpupursiging kinontrol ni Abdon ang kanyang matinding uhaw sa dugo at laman ng tao. Tinanay din niya ang kanyang matalas na mga pandama at kung paano ima-maximize at iko-combo ang mga ito. Mabilis naman ang naging proseso ni Abdon dahil na rin sa kusang loob niyang pagpupursige. Ngunit ang pinaka nahirapan siya ay ang paglunok ng kalahating puting bato. Nung unang subok niya ay talagang katakot-takot na panginginig ng kanyang katawan ang nangyari. Idagdag pang parang may napakalakas na boltahe ng kuryenteng pumapasok sa kanyang katawan. Hindi rin natagalan ng kanyang sikmura ang batong puti. Ano pat parang hinihigop ang kanyang lakas. Sa wari ay kulang pa ang taglay niyang lakas para mapanatili sa loob niya ang batong puti. Dahil dito'y napipilitang siyang isuka ang puting bato. Ilang subok pa ang ginawa niya, ngunit pawang nangabigo. Minsan ay nagpulong si Mang Islaw, Deo at Salom habang nagpapahinga si Abdon na inaasikaso ni Aling Imelda. Ano kaya ang dahilan at ayaw pa rin tanggapin ng katawan ni Abdon ang puting bato? Deo, wala bang hudyat sa iyo ang puting bato? Oo nga ho pala. Sandali ho at kakapain ko yung bato. Kinapa ni Deo ang puting bato at mariing pumikit para damhin ang anumang hudyat na mayroon ito. Pagkaraan ay muli siyang nagdilat ng mga mata. Ano, Deo? May hudyat ba ang bato? Meron ho. Ipinakita sa akin ng sangkaterbang sariwang mga laman at dugo ng mga hayop. At may isang halaman na kailangan nating ipakain kay Abdon. Ah, ibig sabihin ba niyan ay kailangan nating sapilitang pakainin ng marami si Abdon? Ganun na nga ho. Ayon sa bato, kulang pa ang lakas ni Abdon para sa batong puti.
Kaya kailangan niyang kumain ng marami. Yung halaman. Anong halaman ang kailangan nating isama sa kanyang mga pagkain? Alam ko na. Pampagana na halaman. Tama ba ako, Deo? Oo, Tito. Tama ho kayo. Ang problema lang po, hindi ko alam kung ano ang halamang pampagana sa pagkain. Hindi problema yan, iho. Alam namin ni Imelda kung ano ang mga halamang mabisang pampagana o pampatakaw sa pagkain. Imelda, halika rito. Ano nga ulit yung halamang pampalakas ng pagganang kumain? Agad namang iniwan ni Aling Imelda ang natutulog na si Abdon sa ibabaw ng malaking tapyas na bato at lumapit kina Mang Islaw. Pampagana ba sa pagkain ni Kamo, Islaw? Bakit? Wala ka na naman bang ganang kumain? Hindi para sa akin, Imelda. Para sa anak natin. Ano na nga bang halaman yon? Minilya ba? Minilya? Tangi, hindi Manila. Mansanilla ang tama. Yun. Mansanilya nga. Kailangan natin kumuha ng maraming dahon ng mansanilya. Di ba, marami kang tanim nun sa bakuran natin. Oo, pero babalik pa ba tayo ron? Saka teka, bakit kay Abdo natin ibibigay ang mansanilya? Hindi ba kayo natatakot? Baka sa sobrang takaw na niya balingan niya na tayo. Hindi ako makapapahayag na bigyan niyo siya ng mansanilya. Ipinaliwanag ni Mang Islaw kay Aling Imelda kung bakit kailangan bigyan si Abdo ng maraming mansinilya at agad naman itong naintindihan ni Aling Imelda. Nang sandaling yon, nang malaman nila ang halamang kailangan ay hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Lumabas na kagad si Deo, Salom at Mang Islaw para kumuha ng maraming mansinilya sa iniwang bahay ni Mang Islaw. Ipinasya na rin nilang humanap ng maraming hayop na makakaing sariwa ni Abdon. Si Salom ang naatasang mangaso ng mga hayop at si Mang Islaw at Deo sa pagkuha ng mga halamang mansanilya. Ngunit nang dumating sila sa baryo ay isang kaguluhan ang kasalukuyang nangyayari. Narinig nila mula sa mga tao na may mga aswang daw na nakapasok sa kanilang baryo. Naditekta raw ito ng mga antingerong inarkila nila. Pinagsususpetsahan din nila ang pamilya ni Mang Islaw at balak nilang sugurin ang kanilang bahay at sunugin kung matuklasang naroon sila. Dahil dito'y nagpalit ng atas sina Salom, Mang Islaw at Deo. Si Salom ang kumuha ng maraming halamang mansinilya sa bakuran ni Mang Islaw nang hindi napapansin ng mga tao dahil sa bilis niyang kumilos. Inunahan niya ang mga tao. Sinumot niya ang lahat ng halamang mansanilya. Matapos ito'y tumulong na rin siya sa pangangaso. Sinumantala nga rin ni Salom na ang mga tao ay wala sa kanilang mga bahay para mandambong ng mga alaga nilang hayop. Matapos na matipon ang lahat ng mga kailangan ay nagbalik na sila sa pinagtataguan nilang kuweba. Halos si Salom lahat ang mabilis na nagpabalik-balik na hinahakot ang napakaraming hayop na madarambong at nangaso pa sila sa gubat-gubatan. Nag-anyong gabunan pa siya dahil kung saan yung tao niya ay mahina na siya. Sakto naman pagkabalik nilang lahat sa loob ng kuweba ay gising na si Abdon at gutom na. Kaagad na inihain nila kay Abdon ng ilang hayop na sa tingin nila ay mauubos kagad niya. Sinabihan nila ang binata na sabayan ang pagkain ng mga dahon ng mansanilya at ipinaliwanag nila kung bakit. Kailangan mong pilitin ang kumain ng marami, Abdon, para sumakto ang lakas mo para sa batong puti. Yung kasi ang kulang. Kulang ka sa lakas mula sa pagkain ng sariwang laman at dugo ng mga hayop. Isa pa'y nagsisimula ng magdatingan ng mga aswang na gabunan sa baryo tulad ng napag-alaman namin kanina. Kaya kailangan mabuo na rin ang mga bato bago pa maging huli ang lahat. Wala namang naging pag-angal si Abdon. Ang totoo'y naisip na rin niya yon. Hindi lang niya agad masabi sa kanyang mga kasama. Siya nga pala, Deo. Antingero ka, hindi ba? Nakasisiguro ka bang ligtas tayo rito at hindi tayo matutunton ng mga aswang na gabunan na pares ko? Oo, safe po tayo rito. Bali, may seal po yung kuwebang ito dahil dito sa puting bato eh. Hindi po basta-basta matutunton ito ng matatalas na pandaman ng mga aswang. Pwede ba ang dobleng seal?
Kanina kasi naramdaman kong may isang gabunang nakadetekta ng presensya ko. Hindi ako kampante sa isang yon. Mukhang mas malakas siya kaysa sa akin. Hindi ko alam kung pwede, pero susubukan ko ho. Pinagana ni Deo ang kapangyarihan ng batong puting hawak niya. Siya lang ang nakakita ng seal na inilalabas ng puting bato. Nakikita niyang nagkakaroon nga ng double seal, pero nagulat siya nang bigla itong bawiin ng batong puti. Iba ang pakiramdam niya tungkol dito. May kung anong mali na hindi niya maintindihan. Hindi tuloy niya alam kung sasabihin niya ito sa mga kasama o sasarilinin. Sa huli, ipinasya niyang sarilinin na lang muna at magkunwaring nakapagpalabas na siya ng double seal. Ano, Deo? Umubra ba ang double seal? Oo. Nagkaroon nga po ng double seal. Sobrang safe na po tayo rito sa loob. Mabuti kung ganon. Ngayon ay pagtuunan naman natin ng pansin si Abdon. Kailangan mabilis ang proseso para sa kanya. Sa lalong madaling panahon ay kailangan ng mabuo ang 2.5 bato ni Cardo. Ang mga kaanak niya ay naparito na sa baryo. Habang nagsasalita si Salom, ay may kakaiba pang napansin si Deo sa shield ng kuwebang kinaroroonan nila. Ang shield sa bandang lagusan ay may kakatwang ipinapakita na hindi lubos na alam ni Deo kung ano ang ibig sabihin. Bigla siyang kinabahan sa pwedeng mangyari. Ilang araw pa ang nagdaan, ay nagpatuloy ang katakawan ni Abdon sa pagkain at pag-inom ng sariwang laman at dugo ng mga hayop sa tulong ng dahon ng mansanilya. Si Deo naman ay patuloy na inoobserbahan ang abnormalidad ng shield ng kuweba sa bandang lagusan nito. May isa pa palang napansin si Deo. Ito ay may kinalaman naman sa hindi pangkaraniwang excitement ni Salom na mabuo na ang mga bato ni Tatay Cardo. Napapansin niyang parang kumikislap ang mga mata nito sa tuwing napapasulyap sa hawak niyang kalahating puting bato. At minsan isang gabi, dito na nagsimula ng tuluyang pagsalakay ng mga aswang na gabunan ng mga kamag-anak ni Tatay Cardo sa baryo ni Abdon. Ngunit sandali lang nilang binulabog ang mga tao sa baryo. Hindi naman kasi talaga ang mambiktima ng mga tao ang pinapakay nila. Sa halip ay ang unahing mahanap ang bato ni Tatay Cardo. Ang ilan pa nga sa kanila'y binantaan nila ang mga tao na uubusin sila kung hindi nila ituturo kung saan namatay si Tatay Cardo. Dahil sa matinding takot, ay binanggit nila kung saan at yun nga ay sa isang tagong kuweba sa gilid ng bundok sa kanilang baryo. Samantala, sa loob ng kuwebang pinagtataguan ni Abdon ay may kakaiba ring nagaganap. Bigla na lang kasing may di nakikitang nilalang ang nakapasok sa lagusan ng kuweba. Naalarma nga si Deo nang mapansin niyang may hudyat ng babala ang hawak niyang puting bato. Ipapaalam sana niya ito sa mga kasama, ngunit nagulat siya nang makita niyang biglang parang may humigop na pisikal sa katawan ni Sala. Ngunit nagulat siya nang makita niyang biglang parang may humigop sa pisikal na katawan ni Salom. Nag-iiba ang mukha nito at nagiging pagkapangit-pangit at sobrang nakakatakot ang anyo. Isang aswang na gabunan. Isang masamang aswang na gabunan! Tito! Tita! Lumayo kayo sa kanya! Dito kayo sa likod ko! Ang naalarma ring mag-asawa ay dali-dali namang sumunod kay Deo. Si Deo naman ay inumang ang hawak niyang puting bato sa direksyon ng masamang gabunan. Napansin din niya ang di nakikitang nilalang kanina ay unti-unting nagbihis sa anyo ni Salom, ang totoong si Salom. Si Abdon naman sa kabilang banda ay nasa isang sulok lang. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari dahil mahimbing na natutulog dahil sa labis na kabusugan. Ako ang totoong Salom, Deo. Ang isang yan ay impostor at ginamit ang katawan at katauhan ko upang lansin kayo at para makuha niya ang buong bato ni Cardo. Mabuti na lang ay nakatakas ako sa pinagkulungan niya sa akin. Hindi niya alam na may limitasyon ng paggamit niya sa katauhan ko sapagkat hindi ako katulad niyang masamang gabunan. Siya si Aragon, ang pinakamalakas sa mga kaanak ni Cardo. At noon pa niya gustong-gustong makuha ang bato ni Cardo. Sa mga sinabi ng totoong si Salom ay nagwala sa galit sa Aragon. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas. Ano pat narinig ng magdadatingan palang sana mga aswang na gabunan sa paligid ng kuweba sa labas. Dahil dito ay alam na nila kung saang banda ang kuweba. Ngunit hindi nila magawang makapasok
dahil ang dating ikalawang shield na binawi ng puting bato nung una ay lumitaw na ulit. Pinapasok lang pala nito ang totoong si Salom bago tuluyang gumana. Nagpatuloy sa parang nababaliw na pag-atungal si Arugon. Sa puntong ito'y sinamantala ni Salom na lumapit kay Deo. Alam kasi niya kung ano ang napipintong mangyari kay Arugon. Ang batong puti, Deo. Pagadahin mo, dali. Takluban mo ng matibay na shield si Arugon. Kasulukuyan siya nagpapalit ng anyo tungo sa pinakamalakas niyang anyo. Delikado tayo kapag lubusan na siyang nakapagpalit ng anyo. Hindi natin siya makakayang labanan na hindi pa buo ang mga bato ni Cardo. Kailangan natin siyang pansamantalang pigilan. Nang makita ni Deo na totoo ngang unti-unting nagpapalit ng anyo si Arugon at unti-unting lumalaki at lalong pumapangit ang itsura, ay tarantang pinagana niya ang puting bato gamit ang kanyang utak na siyang nagdidikta sa puting bato. Tinakluban niya ng makapal at matibay na transparent na shield ang walang kamalay-malay na si Arugon na patuloy lang sa pagpapalit ng anyo. Ngayon ay puntahan mo naman si Abdon. Gisingin mo siya at pilitin mong ipalunok sa kanya ang puting bato. Wala na tayong oras. Delikado na rin tayo sa mga gabunan sa labas ng kuweba. Dahil sa dami nila, ay napansin ko rin kanina na sinubukan ng puwersa nila na sirain ang shield. Unti-unti nang numinipis kanina ang shield. Mukhang hindi rin sapat ang double shield na pinagana mo. Ngunit bago pa man magawa ni Deo ang inuutos ni Salom, ay siya namang kusang paggising ni Abdon. Kaya pala'y nararamdaman na niya ang kumusyong nagaganap at ang presensya rin ng maraming mga gabunan sa labas ng kuweba. Anong nangyayari, Deo? Ganun na lang ang pagkagimbal ni Abdon nang mapansin niya ang napakalaki ng nilalang na si Arugon. Agad siyang napabangon dahil dito. Papanong may nakapasok ditong ganyang nilalang? Deo, isang gabunan? Napakalaki namang gabunan yan. Makinig ka sa akin, Abdon. Wala na tayong sapat na panahon. Delikado na tayong lahat dito. Kailangan na natin buuin ang mga bato ni Tatay Cardo. Kailangan na natin tuluyang ipagsanib puwersa ang kapangyarihang pang-antingero at kapangyarihang panggabunan para matalo natin ang nilalang na yan at ang mga nasa labas. Hindi na nagtanong-tanong pa si Abdon. Kahit marami pa siyang tanong sa isip, inihanda na agad niya ang kanyang katawan nang iakma sa kanya ni Deo ang kalahating puting bato. Una muna'y naglabas ng shield ang puting bato at tinakluban si Abdon. Sumunod ay inabot ni Deo ang puting bato kay Abdon. Ngunit dahil nakashield nga si Abdon, hindi magawang maiabot ni Deo ang bato. Kaya naman kalaunay sinakop na rin ng shield si Deo. Pagkaabot at pagkalunok ni Abdon sa kalahating puting bato mula kay Deo, ay biglang nagkikisay sila pareho na parang kinukuryente ng mataas na boltahe. Pagkaraay, unti-unting nagsanib ang kanilang mga katawan. Kasunod nito'y mabilis silang nagpaikot-ikot na parang turumpo habang bagyang nakalutang sa ere. Napuno ng usok ang buong loob ng shield na kinaroroonan ni Deo at Abdon. May mga lumabas pang parang maliliit na mga kidlat. Anong nangyayari sa kanila, Islaw? Ayos lang kaya ang anak natin si Deo? Hindi ko alam, Imelda. Kinakabahan din ako para sa kanila. Ano na lang ang mangyayari sa atin dito sa kuweba kapag hindi na naman nagtagumpay ang mga bato ni Cardo? Magtiwala lang kayo, Islaw. Ang nangyayaring pagsasanib puwersa, hindi lamang ng mga bato ni Cardo, kundi ang mga katawan ni Abdon at Deo. Nakikita kong hindi kaya ni Abdon mag-isa ng kanyang katawan ng pag-iisa ng mga kalahating bato ni Cardo. Kailangan din ang katawan ni Deo dahil sa kanya magmumula ang kapangyarihang pang-antingero. Si Deo ang kukontrol sa kapangyarihang panggabunan ni Abdon para magamit ito ng tama. Pagkaraan magsalita ni Salom ay nanlaki ang mga mata ni Aling Imelda nang mapansin niya ang shield ni Abdon at Deo. Diyos ko, tingnan nyo, Islaw, Salom, ang shield ni Abdon ay lumalaki at lumalapad. Ano na kayang nangyayari sa dalawa dun sa loob? Diyos ko po, natatakot na talaga ako. Pareho ring nanlaki ang mga mata ni Mang Islaw at Salom nang ang usok sa loob ng shield ni Abdon at Deo ay unti-unti nang napalis.
Ang bumulga naman ngayon sa kanilang paningin ay isang malahiganting gabunan na hindi lang mga buhok ang kulay puti, kundi pati ang buo nitong katawan. Ang pisikal na anyo nito'y parang sa katawan ni Hulk. Maskuladong namimintog ang mga ugat. Ang mga mata naman nito'y nagbabagang pula at ang muka'y parang sa taong lobo. Nang mapadako ang tingin ng malahiganting nilalang na ito sa dako ng tatlong matatanda, ay katakot-takot na umatungal ito na halos yumanig sa buong puwersa. Naglaglagan pa nga ang ilang mga bato sa kuweba. Kamuntikan pang tamaan ng tatlong matatanda kung hindi lang naging maagap ang nilalang na agad silang tinakluban ng matibay at makapal na shield. Ang shielding yon ay may invisibility. Sa puntong ito'y tuluyan na rin nakapagbagong anyo ang gabunang si Aragon. Naging malahiganti rin ang anyo nito at sobrang bangis ng anyo. Puti rin ang mga buhok at balahibo nito. Ngunit ang balat ay mamula-mulang kulay kape na may guhit-guhit pang itim sa kung saang-saang parte. Pagkalalaki at marami ang mga pangil nito sa maumbok nitong bibig. Nakakatakot ding umatungal si Aragon nang makita niya ang kinalabasan ng pagsasanib ni Nadeo at Abdon. Agad itong umakma ng pagsugod, ano pat nasira nito ang shield na nakataklob dito. Isang napakatindi, madagundong at nakakapangilabot na labanan ng dalawang uri ng malahiganting gabunan ang naganap sa loob ng kuweba. Dahil sa tindi nito'y halos magsimulang gumuho ang kuweba. Bunga nito'y nataranta ang tatlong matatandang sinamang Islaw, Aling Imelda at Salom nang makita nilang nagbabagsakan ng malalaking tipak na mga bato at lupa. Pati ang mga gabunan nag-aabang sa labas ng kuweba'y nagsimula na ring magpasukan. Ang double shield din kasi ng kuweba'y tuluyan ng nalusaw. Ay, matatabunan na tayo, Islaw! Salom, mamamatay na yata tayo! Kalma ka lang, Imelda. Nilagyan tayo ng matibay na shield ni na Abdon. Basta't kumapit ka lang. Huwag kang hiwalay sa akin. Ikaw naman, Salom. Anong gagawin natin? Baka tugisin din tayo ng nakapasok na mga gabunan. Hindi tayo makikita ng mga gabunan. Nilagyan din ni na Abdon ng invisibility ang shield natin. O siya, kumapit kayo ng mahigpit sa akin at pasibad ko kayong itatakas papunta sa ligtas na lugar. Pero, teka Salom, paano si Abdon at Deo? Hindi ka ba tutulong sa kanila? Oo nga pala. Mukhang dehado ang dalawa dahil, tingnan nyo, inatake rin sila ng nakapasok na mga gabunan. Sige na, kumapit na muna kayo ng maigpit sa akin. Itatakos ko muna kayo sa ligtas na lugar. Saka ko sila babalikan para tulungan. Sige na, matatabunan na tayo. Wala nang nagawa ang mga magulang ni Abdon kundi ang magpatianod na lang sa utos ni Salom. Singbilis ng kidlat silang dinala ni Salom sa ligtas na lugar. Doon sa labas ng kuweba, sa gitna ng gubat-gubatan. Ay, salamat at ligtas na tayo, Islaw. Pero ang anak pala natin at si Deo, ano na kayang nangyari sa kanila? Baka natalo na sila ng higanteng gabunan at ng iba pang mga gabunan sa kuweba. Salom, ano na? Iligtas mo na sila, dali! Ngunit talilis pa lang sanang pabalik sa gumuguhong kuweba si Salom nang may mapansin siyang may mga pulutong na mga taga-baryong padaan sa gubat-gubatan. Ang mga ito'y may dalang nakasinding mga sulo at iba-ibang mga armas. Pinangunahan sila ng grupo ng mga antingero at mga albularyo. Naririnig nila ang hiyawan ng mga ito. Lulusubin daw nila at lilipunin ang lahat ng mga aswang na gabunan na pumaroon sa kuweba kung saan nila pinatay dati si Tatay Cardo. Diyos ko, heto na naman ang mga nagsabwatang mga antingero at masasamang mga albularyo. Akala mo naman kung mga sinong may sapat na mga kakayahan para talunin ang makapangyarihang mga gabunan. Teka, Salom, invisible din ba sa mga taong shield natin? Hindi ka ba nadidetekta ng mga antingero? Alam mo naman, isa kang gabunan. Oo, invisible din ang shield natin sa mga tao. Ligtas kayo rito. Basta huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Ako ang hindi ligtas sa mga antingero kaya kailangan ko nang balikan si Abdon at para tuloy mabalaan ko na rin sila tungkol sa tangkang paglusob ng mga taga-baryo. Mabilis na nakabalik si Salom sa gumuguho pa ring kuweba.
Labis siyang nag-alala nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan ng higanting gabunan ni Nadeo at Abdon na pinagtutulungan ng mga gabunan at ng higante ring gabunan na si Arugon. Kung dati simputi ng niebe ang buhok at katawan ng higante ni na Abdon, ngayon ay panay bahid na ng dugo. Patuloy ang pag-aalingaw-ngaw ng ingay ng matinding labanan. Sinubukang sumigaw ni Salom para tangkang lituhin ang mga kalabang gabunan at tuloy para ipaalam na rin ang napipintong paglusob ng mga taga-baryo sa kuweba. Malakas ang loob niya dahil alam niyang may shield siya at invisible din. Don, Deo, pumunta rin dito ang mga taga-baryo. Balak nilang sunugin ang kuweba. Tulad ng inaasahan ay nabulabog nga at nalito ang mga kalabang gabunan. Nagtatakang nagpalinga-linga sila dahil sa umaalingaw-ngaw pang tinig ni Salom. Sinamantala ito ng higante ni na Abdon. Simbilis ng kidlat na binigyan nito ng malakas na uppercut si Arugon, gamit ang matutulis at matatalas nitong mga kuko. Nagmistulang papel lang na napunit at tumiwalay ang ulo ni Arugon mula sa kanyang katawan. Bumulwak ang masagana nitong dugo. Sa nasaksihan ay natakot ang iba pang mga gabunan. Tinangka nilang tumakas mula sa gumuguhong kuweba. Ngunit mabilis silang inunahan ng higante ni na Abdon at Deo. Mas mabilis pa sa kidlat itong nakalabas at agad nilagyan ng shield ang buong kuweba mula sa labas. Dumagundong ang atungal ng nakakulong na mga gabunan sa loob. Matapos ito, saktong pagtalikod ng higante ni na Abdon at Deo, ay bumungad naman ang pulutong ng mga taga-baryo na may dalangang mga sulo at mga sandata. Ampasimunoy ang mga antingero at mga albularyong pumatay kay Tatay Cardo. Malakas na umatungal ang higante ni na Abdon dahil sa galit nila sa mga albularyo at mga antingero. Sa isip nila'y kailangan nilang bigyan ng leksyon ng mga ito. Lalagyan ko ng shield na may invisibility ang mga kababaryo natin, Abdon. Ang mga antingero naman at mga albularyo ay shield lang. Tapos patatakasin natin ang mga gabunan para ipahabol sila. Sige, patakasin natin ang mga Teka, ano? Patatakasin natin ang mga gabunan? Hindi pwede yun, Deo. Babalik at babalik sila para kalabanin tayong mulit-muli kung patatakasin lang natin sila. Mamarkahan ko ng shield ang isang parte ng gubat-gubatan para doon lang sila magabulan, para hindi sila makatakas. Para tuloy makita ko rin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga antingerong ito. Tuloy, kokopyahin ko na rin sa tulong ng puting bato ang mga kapangyarihang wala sa akin. Sige, ayos. Payag ako dyan. At ganun nga ang ginawa nila. Pinatakas nila ang mga gabunan mula sa kuweba at hinayaang salakayin nila ang mga antingero at mga masasamang mga albularyo. Natuklasan ni Deo na malalakas din pala ang kapangyarihan ng ilang kapwa niya antingero. Kaya pala nang magsanib puwersa ang mga ito ay natalo nila si Tatay Cardo. Sa tulong ng batong puti ay kinopya niya ang mga ito, kaya lalong lumakas ang batong puti. Bunga nga nito ay lalo silang lumaki bilang isang higanting gabunan. Tuluyang napatay ng mga antingero ang kalahati ng populasyon ng lumusob na mga gabunan. Ang mga natiray sadyang malalakas na halos di tablan ng kapangyarihan ng mga antingero. Ang masasamang mga albularyo naman, dahil wala naman silang kapangyarihan laban sa mga gabunan maliban sa mga makabuhay nilang dala na di rin naman epektibo, ay nagsilupasay na lang sa pagod. Sa puntong ito ay inihiwalay na ni na Abdon ang mga antingero at mga albularyo sa mga natitirang mga gabunan. Ang shield naman ngayon na kumukulong sa mga gabunan ay unti-unti nilang pinaliit hanggang sa magsiksikan sila. Pagkaraan na ipinasya ni na Abdon at Deo na maghiwalay na at bumalik sa dati. Ngunit bago ito'y naglagay muna sila ng invisibility shield para hindi makita ng lahat ang kanilang pagbabalik-anyo. Nagulat ang mga tao nang mapansin nilang biglang nawala ang higanting puting gabunan sa kanilang paningin at ang nakita na lang nila ay sina Deo at Abdon. Nang tangkain nilang lumapit sa mga tao at mga antingero at mga albularyo, ay natakot ang mga ito at napatras pa nga. Makinig kayo mga kababaryo ko. Hindi lahat ng mga gabunang aswang ay masasama. Ang ilan sa kanila ay mabubuting mga gabunan. Isa na nga roon si Tatay Cardo na inyong pinatay
Kaya lang naman niya pinatay noon ng mga ilang albularyo ay dahil sa kanilang malabis na pananamantala sa mga mahihirap nating mga kababaryo. Ayaw lang ni Tatay Cardo na mga tulad nila na mga mapagsamantala at ginugulangan ng kanilang kapwa. Ang nakita rin ninyong higanteng puting gabunan kanina, hindi rin masamang gabunan yon. Kung gumagawa kayo na mabuti sa inyong kapwa kababaryo, ay hindi kayo nito sasaktan. Ngunit kung magmamalabis kayo, ay asahan na ninyo ang isang brutal na kamatayan sa kamay nito. Tama si Abdon. Kaya sana, mula ngayon ay pantay-pantay dapat ang trato natin sa ating mga kababaryo. Walang mataas, walang mababa, walang mayaman o mahirap. Ang puting gabunan na nakita nyo kanina ay dumating upang magsilbing tagapaglapat ng hustisya sa mga nasisiil sa lipunan. Kung iniisip nyong matatalo nyong mga antingero at mga albularyo ang higanting puting gabunan, nagkakamali kayo. Lubhang makapangyarihan ito dahil produkto ito ng nagsanib puwersang kapangyarihan ng lahat ng mga antingero at mas pinalakas na kapangyarihan ng bato ng isang gabunan. Sa kanilang narinig ay natuwa naman ang mga kababaryo ni na Abdon at Deo. Ang mga antingero naman at mga albularyo ay halatang hindi. Pero bandang huli, napagtanto nilang mabuti na rin yon. At may tanong pa nga ang mga ito kina Abdon. Paano raw ang mga gabunang natitira na nagsisiksikan sa isang banda dahil sa lumiit na shield na inilagay sa mga ito ni na Abdon at Deo? Kami nang bahala ni Deo sa kanila. Ikukulong namin sila sa isa pang kuweba sa gilid ng bundok. Patatakasin namin sila sa tuwing may mga kababaryo na naman tayong nagiging mapagmalabi sa kanilang kapwa. Itinanong rin ng mga tao kung bakit naroon silang dalawa, lalo na si Abdon. Kung hindi nyo alam, ay alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo noon ni Tatay Cardo. Yun ang dahilan kung bakit nandito kami ngayon ni Deo. Ang tinutukoy ni Abdon na binanggit noon ni Tatay Cardo ay yung may babangon pang isang bagong lahi ng gabunan. Pagkatapos niya na maging lubhang malakas at makapangyarihan kahit na ang pinagsamang mga kapangyarihan ng mga antingero ay walang panama. Magiging tagapagtanggol sila ng mga naaapi at maglalapat ng hustisya sa mga nasisiil sa lipunan. At ang pinatutungkulan nga ni Tatay Cardo ay sila ni Abdon at Deo. Naalala naman ng mga taga-baryo ang sinabing yun noon ni Tatay Cardo. Lahat nga sila ay namangha nang mapagtanto nila kung sino ang tinutukoy ni Tatay Cardo na isang bagong lahi na magiging tagapagtanggol nila. Pero kahit batid na nila, ay tinanong pa rin nila sina Abdon at Deo kung sila ba ang mga kahalili ni Tatay Cardo. Ngunit hindi tinugon ni Abdon ang tanong ng kanyang mga kababaryo. Sa halip ay binalingan niya si Deo. Deo, tara na't ikulong na natin ang mga natitirang gabunan sa kuweba. Pagkaraan ay binalingan din niya ang kanyang mga kababaryo. Sige na, magsuwi na kayo mga kababaryo ko. Tandaan nyo ang mga sinabi ko ha. Maging patas kayo sa pakikitungo nyo sa isa't isa. Ang hindi nyo nakikitang higanting puting gabunan ay aali-aligid lang. Kung ayaw nyong brutal na mamatay sa mga kamay nito, ay umayos kayo. Sige na, paalam na sa inyo. Tumalima naman ang mga taga-baryo na masaya dahil meron ng tagapaglapat ng hustisya. Nakikinikinita na nila ang kanilang baryo na masayang mamumuhay dahil pantay-pantay ang turingan sa isa't isa. Samantala, matapos maikulong ni na Abdon at Deo ang natitirang mga gabunan ng mga kaanak ni Tatay Cardo sa isang kuweba sa gilid ng bundok na medyo may kalayuan sa gumuhong kuwebang dati nilang pinagtataguan, ay may naalala si Deo. Teka Abdon, nasaan pala sina Tito Islao at Tita Imelda? Pati si Imang Salom. Nakko, naiwan yata natin sila sa gumuhong kuweba. Dahil dito'y dali-dali nilang binalikan ang gumuhong kuweba. Hindi naman ito lubusang gumuho. Karamihan ay may mga bato lang na nagbagsakan. Pero halos kamuntikan na itong hindi mapasok. Hinanap nila si Salom at ang mga magulang ni Abdon, pero nabigo silang mahanap ang mga ito. Nang lalabas na sana sila, ay napansin ni Deo na biglang kuminang-kinang ang hawak niyang puting bato. Na nang maghiwalay sila ni Abdon, ay bumalik din ito sa kanya.
hindi tuluyang nagsanib sa iisa ang mga bato nila ni Abdon. Ang dahilan nito'y hindi nakakayanin ng iisang tao o katawan lang ang pagsasanib ng mga kaputol na mga bato ni Tatay Cardo dahil sa pinalakas ng ang taglay nitong kapangyarihan. Kasunod ng pagkinang-kinang ng puting bato, ay nagulat din si Deo nang sa paligid ay may isa pang bagay na kumikinang-kinang, ang itim na bato ni Aragon. Ang itim na bato ni Aragon. Kunin mo, Abdon. Maalala ko yung mga sinabi ni Mang Salom tungkol sa mga bato ng mga namatay na gabunan. Lalakas ang kapangyarihan ng gabunang makakakuha ng mga ito. Tama, kunin mo, Abdon, para lalo kang lumakas. Paniguradong magiging mas malaki na naman ang higante natin kapag nagsanib tayong muli. Natuwa si Abdon doon. Agad niyang kinuha ang itim na bato ni Aragon. Bumalik din pala tayo sa may gubat-gubatan kung saan napatay ang mga antingero ang kalahating mga gabunan kanina. Tsak, nandun din ang kanilang mga bato. Pagbalik ni na Abdon sa gubat-gubatan ay nagulat pa sila sa nadatnan nila doon. Nandun na pala si Namang Islaw at Aling Imelda. Maigpit siyang nakipagyakapan sa mga ito, maging si Deo. Si Salob naman ay kasalukuyang abala sa pagtitipon ng mga batong itim ng mga namatay na mga gabunan. Pagkatipon nito ng lahat ng mga bato ay masaya at masiglang lumapit ito kay Abdon. Eto Abdon, para sa iyo ang lahat ng makapangyarihang mga batong ito. Magmula ngayon ay ikaw na ang lubang pinakamakapangyarihang gabunan na nabuhay kailanman. Salamat kay Cardo at naging posible ang lahat ng ito. Napaluha si Abdon nang marinig niya ang pangalan ni Tatay Cardo. Tinanggap niya ang mga bato mula sa kamay ni Salom at maingat niya itong iniangat sa ere na parabang iniaalay sa kung sinong hindi nakikita sa paligid. Tatay Cardo, nasaan ka man? Maraming salamat sa lahat ng naging sakripisyo mo. Salamat sa pagkakataong mapili mong maging tagapagtanggol ng mga naapi at tagapaglapat ng hustisya sa mga nasisiil. Hindi ka namin bibiguin ni Deo. Tatay Cardo, hindi ka namin makakalimutan. Mahal na mahal ka namin. Wakas. Mga kabangers, mga kayanggaw, kung nakarating kayo hanggang dulo at nagustuhan niyo po ang kwento at bago lang po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button pati na din po ang notification bell para lagi kayo nano-notify ng mga bago nating mga videos. At kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, pakipindot na rin po ang like at mag-comment na rin po kayo sa baba kung ano pong sa palagay niyo ang natutunan niyo sa kwentong ito. Pakishare na rin po ang ating video ngayong araw. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!